Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business at mayroon akong isi-share sa inyo guys. Ito ay isang napakahalaga sa isang business at wag ko po kayong aalis dahil sasabihin ko sa iyo hanggang sa dulo ay ito ay napaka-importante guys dahil kapag ikay wala ito, nakakatakot-takot na penalty ang iyong aabutin. So ito guys ay i-discuss po natin dahil ako po ay nanggaling doon kanina. Dahil nga po tayo ay naubusan na po ng resibo at kailangan na po natin kunin yung ating pinaprint na resibo doon sa ating accredited na printer para magkaroon po tayo ng resibo. So ito guys, mayroon po tayong papel dito na katunayan na tayo ay nagpa-print ng resibo dahil nga wala na nga po tayong resibo. Alam nyo ba guys kung ano yung magiging penalty mo kapag ikaw ay walang resibo ang iyong tindahan at naubusan ka at ikaw ay na-tax mark? Ay ito ba ay napakalaki ang kanyang penalty guys. Ito ay 20,000 pag first offense. Ang second offense guys ay 50,000 yung second offense mo guys. So napakalaki po yung magiging penalty mo sa tindahan mo kapag ikaw ay na-tax map dahil kapag wala ka na ng resibo ay siguradong malaki po ang iyong penalty. Ano nga ba guys yung mga pagbabago ng resibo ngayon? Dahil bago na nga po itong resibo natin, dahil hindi na nga po tayo gumagamit ng OR, yung mga gumagamit ng OR dyan ng resibo ay papalitan na po yan guys ng sales invoice na po ang nakalagay dito sa ating resibo. Sales invoice na po yung ating resibo. So medyo nagbago na nga po yung format. Nagbago na po guys yung ating format ng ating resibo. Ganito na po guys yung ating resibo at ibang iba na po doon sa una guys. Kaya doon sa mga hindi pa nakapag-update ng resibo at gumagamit pa rin ng OR ay kailangan nyo na po yan papalitan guys. Ano nyo po yan, papa-inventory nyo na at papalitan na po na yung bago. So ayan po ang ating latest update. Napaka-importante po sa isang business ang mayroon po tayong permit sa BIR. So ayun po, kailangan na po natin mag-comply sa BIR at kumpletuhin po natin yung ating mga resibo. Ang ating mga book of account ay kailangan updated dyan. Nakasulat po yan. Yung ating mga permit ay nakadikit po dyan. Dapat visible yan. Makikita ni BIR kapag pumasyal dito sa tindahan. At kapag ikaw ay na-tax map at wala hindi ka registered sa BIR ay ito ay magkakaroon ka po ng penalty ng 5,000 yan guys. So dapat wag na po nating antayin na pumunta si BIR yan sa atin kasi kahit hindi mahigpit si BIR guys, kung sakali dyan sa lugar nyo kung may nagsumbong ay talagang pupuntahan yan ni BIR sa inyo at mape-penalty ka ng 5,000. So yun guys yung ating isi-share sa inyo ngayon dahil nga po at tayo ay galing dun sa printing business machine at silipin po natin yung ating pinuntaan dun po sa Lawag City. Nagbiyahe pa nga po tayo ng 3 oras para lang makuha yung ating resibo guys. So ito yung ating resibo at 20 booklet po yung ating resibo ay nagkakahalaga po ito ng 2,000 guys yung ating booklet. So silipin po natin yung printer na sinasabi ko guys. So eto guys, nandito na tayo sa Lawag City. Kukunin na nga po natin yung ating resibo. So etong building yung ating pagkukuhanan ng ating resibo ng BIR. So eto nga po yung dito tayo nagpiprint ng ating resibo sa BIR. Hindi basta-basta pong kukuha lang na magpaprint ka ng resibo mo. Kailangan dapat ay mayroong requirements na manggagaling doon sa BIR. So eto, pupunta po tayo dito at pipila po tayo kaya antay po natin muna ng saglit at matapos sila guys. Dito po tayo sa baba. So ayun mga kasari, nakita nyo naman yung lugar, medyo maulan-ulan pa kanina at talagang medyo nagbiyahe po talaga ako ng medyo malayo-layo. Ganyan po talaga ang sakripisyo kapag mayroong ang business at huwag nyo pong kakalimutan ng bilang isang taxpayer ay kailangan ayusin po natin at mag-comply po natin yung ating mga requirements sa BIR guys. So ang tanong ng iba, maliit lang daw yung kanilang tindahan at maliit lang daw yung kanilang kapital, dapat ba ay mag-register sa BIR? So nasa sa inyo guys kung gusto nyo
registered o hindi ay nasa sa inyo po ang iyong desisyon, kasi nasa batas naman po yan na kapag ikaw ay magtatayo ng business ay ikaw dapat ay naka-registered at ikaw ay magbabayad ng tax dahil obligasyon mo yan, guys. So nasa sa inyo yan kung gusto nyo o hindi. Ay wala po akong may bibigay na payo sa inyo, pero sa akin, tulad nga sa akin, guys, ay hindi ko na po aantayin na ma-tax map ako dahil nung nag-start na po ako ng aking business, aking tindahan, ay naglakad na po ako ng aking permit dahil alam ko mahigpit po dito sa amin. Kahit maliit lang po ng business o sa tindahan yan, ay mayroon po siyang tinatawag na BIR, yung ating mayor's permit, BIR, DTI, ay dapat kumpleto po yan, guys. Marami po nagko-comment sa akin kung nagtatanong na lahat ba daw ng business ay kumuha ng BIR at kumuha ng resibo. So yun nga tinatawag ko yung sinasabi ko sa inyo, guys, nasa sa inyo po ang desisyon kung gusto nyong mag-register sa BIR. So marami pang nagko-comment doon sa aking vlog, doon sa aking Facebook page, bakit daw mahal po ang ating paninda. Yung nagko-comment na yun, guys, may tindahan din siya. Tapos ang sabi ko, ang loob-loob ko ay hindi naman siya nakakumpleto ang kanyang permit. Tapos magrereklamo doon sa aking blinag na medyo mahal daw yung ating paninda. Kasi nga, guys, marami po tayong binabayaran na permit. Pagkatapos ng annual inventory ay kailangan mo rin mag-inventory at magbayad sa bookkeeper para maayos ang iyong mga resibo. Lahat-lahat ng iyong transaction ay kailangan naka-record po yan, guys. So malaki din yung ating binibayaran, lalo doon sa kuryente, tumaas din ng kuryente. Kailangan din yung ating paninda ay magdadagdag din po tayo doon dahil malaki nga po yung ating expenses. Kagaya nitong ating resibo na 20 booklet ay 2,000 na po ang bayad niyan. So saan po natin kukunin kung hindi po natin kukunin sa kita ng tindahan? So isa yan sa mga dahilan, guys, kung bakit medyo mahal po ang ating paninda, samantala yung mga nagko-comment dyan ay wala namang pong permit at ikinukumpara yung kanilang paninda sa paninda ko dahil parehas lang naman daw kami ng ng capital dun sa pinagbilihan namin. Ay hindi nila iniisip, guys, napakadami pong ating binabayaran na permit at ikinukumpara na. Sila lang ang hawak na permit ay barangay permit lang, tapos iyon ikinukumpara yung ating presyo. So wala po tayong problema dyan, magkakaiba po ang ating presyo dyan sa inyong lugar, sa aming lugar. Ay hindi mo pwedeng sabihin na mas mura ang paninda ko, mas mahal yung paninda mo. So magkakaiba po tayo ng lugar at saka sitwasyon, guys, dahil tulad nga sa atin, tayo po ay quarterly sa BIR nag-a-update at sila ay barangay permit lang ang hawak. Tapos kung makakomment, parang akala mo loging-logi na sila sa presyo mo at sinasabihan tayo na sobrang mahal daw yung ating paninda. Mahal ba yung 2 pesos lang yung tubo natin sa isang items? Hindi nila alam, nasa bundok-bundok tayo, nasa probinsya po tayo, dahil mahal nga po lahat, every transaction ay wala pong libre ngayon. So ayun, guys, mega shout out sa lahat ng ating mga followers, viewers dyan, mga ating subscribers, mga ating kababayan dyan sa OFW. Kung interesado ka sa ganitong topic, business, ay kailangan ka mag-aral kung paano magpatakbo ng iyong business para hindi ka kakabahan. Kailangan ka magkumpleto ang iyong permit, guys. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit. Bye!